Hello, magandang gabi po sa lahat ng mga kaibigan. Pagpasensya niyo muna ako kasi yung boses ko ay pagaw-pagaw. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol po sa awayan ni BBM, ni Sara, at saka ni Romualdez. So ngayon, napipintong na nakikinita ko na magkakaawayan na ito ng todo at ang mangyari dito ay magtutuloy-tuloy na ito po sa impeachment. At bago ang lahat na magsimula muna ako, babatiin ko ang lahat ng mga kababayan natin sa loob at labas ng bansa. Yung mga kababayan ko na nandyan sa Japan, Konbanwa, o Oyasumi, sa kababayan ko nandyan sa Germany, Guten Abend. Sa mga kababayan ko nandyan sa Italy, Buonasera. Sa mga kababayan ko nandyan sa France, sa Bobini Huit. Sa Netherlands ay Goden Habon. Yung mga kababayan ko naman mga nakalokal ay sa mga Ilocano na imbagarabiim sa inyo, sa mga kabakada kayo amin. Sa mga Pangasinensi, Maabigalabi o Masantos Yalabi. Sa mga Kapampangan, Maya Pabingi. Sa Bicol, Maray na Banggi. Sa mga Ibaloy, mga Mapting nga Idabi. Sa mga Kankani, Gawis ay Labi. So sa mga Cebuano, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga Waray, maupay nga gabi. Sa mga Surigao-non, maradyaw nga duyom. Sa mga Tausog, marayaw dum. Sa mga Maranao, sa Lanao del Norte, Ago Lanao del Sur, Mapia Magawi. Sa mga pakat ko sa Maguindanao del Sur, Ago del Norte, Mapia Magawi. O sa mga kababayan ng nanay ko sa Iloilo, mga Ilonggo, mayong gabi. Sa mga karaya dyan, mayad gabi. So ito na, bago ko magpatuloy, basahin ko muna yung comment ninyo. Na-excite ako sa comment ni AG Sergio, Lintek na Comelec. No offense po sa kanila, but they should have disqualified si Pedro Gibbs. And not you, former attorney Toto Kausig. Anyway, May 2028 Senate elections pa po. Doon na lang kayo mag-comeback as a candidate. And sana ma-approve na po kayo na Senate candidate by that time. Let us cross our fingers. Let us leave everything to God. Nothing is impossible with God. Eleanor Ariano, blessed evening. Rolando, good evening. Justado Villa, magandang gabi. Toto Kausig, watching from Calbayog. Maupay nga gabi. Kay Justado, Angel Alegre. Tapos kay Emmanuel Iranes, all yan. Ang mayad nga gabi sa Imudira, sa Kwan, Romblon. Jerry De Jesus, watching from New York City. Good evening. Chris Perez, ano po ba ang grounds ni BP for impeachment? So, ang gagamitin nila ay culpable violation of the Constitution at saka betrayal of public trust sa mga ginawa sa mga confidential fund, lalo na doon sa pagbabanta ko noon ni BP Sara na kung papatayin siya, may inutusan na siya na papatayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So, ngayon marami pang ibang issue. Anyway, talakayan natin mamaya. Pero sana maintindihan natin lahat ng nangyari sa ating bansa. Maging handa tayo at nakikinita ko na po na exciting to sa ating mga Pilipino ang mangyari sa mga susunod na 2 buwan. So, Pres Perez at Maya Pabingi, Sani Acabado, watching. Okay, so si
Si Rolando, good evening. Eleanor Arellano, Nestor Pido, good day Toto Kausing. Dapat sana i-abolish na yung Confi Fund. Yung dapat tanggalin ang confidential fund na yan. Cynthia Manalo, hello, good evening. Rene Asistio, Tony Loto, Elsie Ballesteros, good evening. Watching from Rodriguez, Rizal. Ort Blanco, good evening. Kapsat Doc. Mul Mendez Bulabos, J. Girarte. Shout out sa mga inaanak ko kay Walden Berry, kay Bioli Berry, tsaka kay Ernesto Lagramada, dyan sa Seattle, Washington. So anyway, ang ating pag-usapan sa ngayon, no, enthusiastic finish line, ay ito po ang napag-exciting buhay natin. Mga politiko natin nag-away-away. So anyway, nagsimula po ito sa yung pag-contempt nila na pakulong si Attorney Zulaika Lopez. Na obviously, nagalit na galit ni Sara Duterte. Ang katwiran ni Sara dyan ay yung dahilan kasi ginamit ay yung sumulat si Attorney Zulaika Lopez at may pirma din si Ortoñez, no, ang isang assistant niya, si Mr. Ortoñez. Pero ang kinontempt lang ay si Attorney Zulaika Lopez. Ang rason, that was an act of interfering with the investigations of the Congress. So yan ang sinabi. So ang nakatira naman ni Sara ay sumulat kami, nakikiusap lang kami sa COA. Hindi naman interfering yon. Nakikiusap na kung pwede, wag muna ilabas kasi hindi pa tapos yung audit observation memo. Kumbaga may karapatan pa sila magkapila. At isa sa mga isyu na binabato kay Atty. Zulaika Lopez ay yung pagtanggal sa kanya, pagtanggal niya kuno ng mga USEC at ASIC sa opisina ng Department of Education. Andun, sa hearing kanina, parang na lumabas na mga bobo, itong mga congressman, ang dami nila. Sabi ni Atty. Libayan, ang dami nyo, 11 kayo, mga bobo kayo. Bakit hindi nyo alam sino ba nag-a-appoint ng USEC tsaka ASIC? Di si Bongbong Marcos, yung presidente, so siya lang ang pwede magtanggal. So sino magtanggal? Hindi si Bongbong Marcos. Bakit itulak nyo kay Zulaika Lopez? Sabi naman, tinanong naman ni Sara si Representative Joel Choa, o bakit sino bang nagtatanggal ng mga USEC? Sabi ng sekretary, mali ka, si President Bongbong Marcos ang tanggal doon. So yan po ang exciting na mga kwento kanina. Anyway, ang sa aking hinahabol dito ay mapupunta tayo sa exciting na impeachment na araw-araw subaybayan natin yan. Yan ang pinakamagaling na telenovela na mangyayari sa buhay ng mga Pilipino sa ngayon. Tandang-tanda ako sa impeachment ni Renato Corona, ang mga mata ng tao nakatutok sa TV lagi. Ngayon, nakatutok na sa kanilang cellphone, manunood sa impeachment. Si Amy Gibana, hello Doctor, Atty. Toto Kausing. Bistado ni Sara Duterte ng korupsyon. Tapos Elisa Cañete, good evening Sir Toto, good job, impeach po siya para day na. Si Cynthia Manalo, magandang gabi po. Okay kayo na bala, ipapresenta ko na lang yung unang nagalit, ipresent ko muna yung nagalit na si Martin Tambaloslos Romualdez sa sinabi ni Sara na kung mamatay siya, ipapatay si Ferdinand Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez at saka si Elisa Araneta. So, ito yung speech ni Romualdez. Pakinggan niyo. May mga sip-sip mga congressman yun. Ang mga congressman kasi sa ngayon, binibigyan ng pera ng speaker. Kaya gano'n lang sila katapat kay congressman, kay speaker. My distinguished colleagues,
I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives. The heart of our democracy. Yeah, tika mo na, you hold sacred. Bakit kurap kayo ng kurap dyan sa mga pidap nyo, mga pork barrel nyo? Sacred ba yan? Are you treating it with sanctity? I doubt. And the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. Ayun, alarming and unprecedented. Yun yung nagsalita si Sara Duterte na ipapatay siya kung patayin si Sara Duterte. Okay. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa tingin ko hindi tama salitang admitted. Dapat sabihin, that she said. Ganun lang. Iba yung admitted. First Lady Luis Araneta Marcos and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. So yan, ang nakikita ko dyan, yung mag-umpisa ng impeachment. So sigurado na ako dyan, mag-umpisa ng impeachment. Kasi siya nakukumpas na naman, sumusunod na naman mga congressman niya. So kung mag-umpisa impeachment, dito na umatikabong. Kasi marinig ninyo, hindi lang yung akusasyon, kundi pati depensa. Sigurado kung magdedepensa din yun yung kabila. At kung magdepensa, ilalabas din mga baho ng mga ito. At ang numero unong baho ni Martin Romualdez ay yung paggamit ng ayuda na dapat ang nag-identify kung sino bigyan ng ayuda ay DSWD. Bakit siya ang namimigay? Yan ang maling-mali doon. Trabaho mo tagagawa ng batas, hindi tagabigay ng pera. Ha, Romualdez? Pakinggan natin pa. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Tika mo na, bago ka magsalita, rule of law, sa Tagalog pong rule of law, na sumusunod lahat sa batas. Ikaw ba'y sumusunod sa batas? Namimigay ka ng pera, bawal sa batas yun eh. So, patuloy tayo. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we... Ikaw mo na, hindi nga confession yun eh. Yung confession po, tawagin mo confession or admission. Ang isang bagay, kung tinatanong siya, inaamin mo ba? Yan ang confession. Pero yung nagsalita, sinabi hindi confession yun. Sinabi niya. Mali naman ang tawag dyan ni Atty. Libayan, Carabao English eh. As the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. Okay, ang kinukonsidera niya na threat sa democracy yung mga physical. Paano naman ang pagnanakaw? Hindi ba yan threat sa democracy, yung pamimigay ng ayuda? The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Okay, tama na yan. Yun ang salita, magic word. Will do whatever.
ibig sabihin, yun na po yung sinyalis na mag-impeachment sila. So, ang Pilipino, matitreat sila sa isang telenovela, awayan sa gitna ng kadiliman na kampo at kampo ng kasamaan. So, yan. So, i-upload naman natin yung history. Nag-umpisa po ito sa pagsasalita ni Sara. Ito po yun. At pagkatapos ito, sumagot si Bongbong Marcos. Pagkatapos sumagot naman si Sara Duterte. Isa-isa natin yan. Ito naman. Putang ina ninyong lahat. Tangin na ninyong lahat. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bakit? Ano yon? Sige. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Heidi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. So yan yan ang in fairness naman kay Sara. Kinikwento niya rito na yung mga binigay sa DepEd na mga envelopes na may laman na 25,000 isa galing kay Lisa Araneta Marcos at pinabigay sa kanya. So kanya naman, nang tinanggap niya, binigay niya rin sa DepEd kasi may sabi si Lisa na ibibigay sa DepEd, mga opisyal. Ayan. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white. Nakakabahala. Okay. Ang sinasabi niya, na yung nabigay ng envelope, nabigay na wala pang dumating na confidential fund. So, yan ang sabi niya. So, mga bagay na yan, sinasabi niya, lalabas po ito lahat sa impeachment. Kaya, exciting na tayo, gira na ito. Sabi nga ni Jerica Lunstedt, tayo, may-excite tayo nito. At least, magiging matalino tayo lalo pagdating ng eleksyon kung anong gagawin natin. Pakinggan naman natin ang sagot naman ni BBM sa pananakot daw kuno ni Sara Duterte. Okay, yan. Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama
kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang bansa sa burak ng galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. So yan po ang sinyales na talagang may buong plano na yan. So makikita nyo, in 2 months time mula ngayon, pag-uusapan ng impeachment at matutuloy ang impeachment. So makikinig tayo lahat sa mga araw-araw niya sa impeachment trial. Okay, so ito naman, tinanong naman si Sara kung anong sagot niya, reaction niya sa sinasabi ni Bongbong Marcos tungkol sa kuno reaction ni Bongbong Marcos sa pananakot. Okay? Ito naman po sagot ni Sara Duterte. Akalain mo, bakit? Sila nga, pamilya nila, pinapatay nila si Noynoy Aquino. O yan. Iniwan ng mamamayan. Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Yan. O ano? Next question. So ito naman, ito yung sinasabi niyang parang pinamukha niya. Sa totoo lang lumabas na bobo sila ng mga congressman dito. Isa sa dahilan kung bakit nila kinontempt ito si Zuleika Lopez ay dahil po tinanggal sa pwesto sila ni mga Yusek, pati kasama si Mercado, yung sinasabing nabigyan ng envelope. So ngayon, dito lumabas na bobo yung mga congressmen sapagkat ang nagtatanggal po ay presidente ng Pilipinas, si BBM, hindi yung secretary ng Department of Education. Kaya ito, pagtingnan nyo yung sagutan nila ni Joel Chua na chairman ng Committee on Good Government. Dinetain nyo na yung tao for due process. Sir, asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Kita sumagot. Camera. So yan, no? You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. So yan ang sinasabi niya. Tanungin niyo si BBM, bakit tinanggal yung mga Yusek tsaka ASEC? Alam mo po, mga Yusek tsaka ASEC ay wala pong karapatan tinatawag na illegal dismissal. Ang kanilang posisyon po ay they are serving in the trust of the president. Although sa kada department,
Sila nagsiservisyo, pero president ang nag-appoint sa kanila. So, tatanggalin din sila ng presidente. Ito naman si Congressman Ako, nagsalita siya, parang nire-remind niya si Sara na kung may reklamo ka, ay pumunta ka sa Supreme Court, sa korte. Sinagot naman siya ni Sara, oo, pupunta ka kami sa korte. Parang ibig sabihin ni Sara, gusto niyo bang malaman dito kung ang malalaman ng tao kung ano kayo? Okay, gano'n na sagot niya. Papakinggan natin. I think the proper remedy is for you to go to the court. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Kumbaga, other way of saying, gusto mo ba makita ng tao ng mga bubo kayo sa batas? Grabe to si Sara. O mas matinding awayan nito pagdating ng impeachment. Ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Ayan. Yung mga sa mga bubo sa Dan Fernandez, si Paduano saka si Joel Chua. Kasi gumawa kayo ng homework nyo para hindi ka mapahiya. Ganun gagawin nyo. Kaya ang problema ko lang dito, unang-una, bakit nung nandiyan ang ginawa ni Sara ay contemptos na? Bakit hindi nyo ipakulong? Bakit hindi si cite in contempt? May double standards of justice kayo eh. Kung si Zuleika Lopez, ipakulong ninyo. Pero kung si Sara Duterte, hindi nyo kayang ipakulong. Bakit? Natatakot ba kayo dahil natatakot kayo sa mga botante ni Sara at hindi kayo ibuboto sa kanyang distrito? Ganun po nakikita ko eh. Ngayon kung napaniwala kayo na tama kayo, dapat pure din kayo. At bakit si Zuleika Lopez lang ang inyong banatan? Ito mas matindi pa ito ginawa ni Sara sa inyo eh. Nakakahiya kayong lahat dyan. Di ba? Ganun lang masasabi ko. Nevertheless, abangan natin ang impeachment. Malapit na po yan. Pasensya na kayo sa boses ko. At walang-wala talagang boses ko ngayon. Batiin na lang ako, no? Si Clemente Oisin, uminom ka ng mainstream na ng tubing every 3 hours para matanggal yung ubo at sore throat. O nga eh. Mainit na tubig siguro. Bigyan mo nga ako. Ang tatanong asawa ko. Mainstream. Tapos, Clemente Oison, uminom ka ng hot water every 2 hours para mawala ang ubo. Okay, thank you po. J. Gerarte, duwag ang tambaluslos ng Leyte sa isang Sara buang na niya. Tambaluslos versus buang. Dapat harapin niya, huwag siya magtago sa widescreen ng Kongreso. Presperes, Bopol sang luslos. Presperes, vote buying. Bibian Sarimo, magparinig na. Jerica Lonstedt Perez, may kasabihan sa Kapampangan. Ano ba yung ibig sabihin ng Presperes? Toke. Mekiabe. Humor ni Bal, watching you, Engineer Toto, gandang gabi. Nancy Berenguel, bakit ngayon mo lang nabigyan? Nagbigyan ka ng envelope. Bakit may walang sinabi? O nga naman, Sara, bakit ngayon? Dapat mo sinabi na yan. Tapos, RNB Vlogs, Humor ni Bal, watching from La Union. Si RNB Vlogs, wala kang selfie, ka. Si Judy Batan, saan ebidensya mo, Sara Duterte? Ilatag mo. Yun, malalaman natin yan pag mag-impeachment. Huwag ka mag-ngak-ngak sa social media. Huwag ka maniwala dyan. Totoo Kausig, binabaliktad lang niya ang issue. Dapat may ebidensya siya sa mga envelope na yan na binigay ni... Meron doon siyang video, narinig mo ba yun? May sinabi doon siyang video kaya gusto ko makita yung video na yun. Na tumawag sa kanya si Lisa Araneta Marcos. Nancy Sinisa, good evening po, Katoto Kausing. At G. Gariarte, Marcos Duterte, sana persa sa
dayaan sa halalan. Totoo lang, naniwala ko ng daya talagang dalawang ito. Smartmatic nyo lang si Lene Robredo eh. Yun lang talagang nangyari doon eh. R&B vlogs. Okap tagal, akop tagal mo, di ba? Presperes. Kaluka, mabupos mga buhaya. Awayan ng mga buhaya ito, Presperes. Bibiyan sa rimo. Humikap ng uminom. Mainit na sabaw. Sige, uminom ako. Rene Raganas. Wala ka na masahan sa kanila nakakaya. Kaya, para mapahiya sila, lalo panuorin natin, discuss natin ang lahat ng ginagawa nila. Good evening, Katoto. Lagyan niyo po ng luya, uminom. Okay po. Ami Gibana, Tony Toto Kasing, di ba may abogado sa House of Representatives? Bakit hindi sumagot kay Sara Duterte yung mga abogado? Wala na, tamimi na sila sa totoong kwento lang. O ako mag-analyze. Kada distrito kagaya nito, tingnan mo si Caraps Paduano. May mga botante siya na mga botante rin ni Sara na takot siya. Baka hindi na magbubuto sa kanya. May botante rin si Dan Fernandez sa Laguna na botante rin si Sara o mga Duterte. Kaya takot din sila. Ganon inisip ko eh. Hindi ko alam kung valid yung inisip ko pero ganon inisip ko. Tapos si Joel Chua sa Manila, second district ba siya? Hindi. Parang ibang district siya. Sa third district ata siya. May mga botante rin sa Maynila na mga botante rin ni Sara. Dagdag pa niya na tinitira si Joel Chua ni Isko Moreno. Pati si Benny Abante, tinitira rin na isang bulaang propeta. Ang tawag niya kay Joel Chua ay Chihuahua. Okay, Judy Batan, vitamin C, uminom ka. Okay po. Chico Mendez, Marcos Duterte, parehong kamatan. Pari-pareho naman talaga. Jan Kevin, uminom ka ng luya. O sige Jan, kay Ben. Sigurado na yung impeachment niya. Sigurado yung impeachment, itaga mo sa bato na yan. Salve Villalba Benitez, sigurado na yan. At papalakpak tayo lahat. Hanggang dyan lang muna tayo. Kasi wala na akong boses. At maraming salamat po sa lahat.